Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Isang dalagang simpleng namumuhay sa liblib na lugar. May sariling mundo at may kakayahang gumawa ng isang imahinasyon na siya lang ang nakakaunawa sa mga nangyayari sa kanyang binuong mundo. Paano nga ba kung totoo na may asawa siya at isa itong engkanto at hindi ito tao? Mahirap paniwalaan pero tunay na nagaganap, pero mahirap unawain dahil lalabas kang isang baliw. Tunghayan natin ang kwento ng buhay ni Aileen. Ang dalagang ang napangasawa ay isang engkanto. Itay, tinatamad akong pumasok. Ang lakas ng ulan. Mahihirapan na naman ako sa sapa katulad noong nabasa ang mga notebook ko. Sige, at mamaya bababa ako sa bayan. Kakausapin ko ang guro mo. At alam ko naman ang bahay nila. Pableng, nakakaawa na ang bunso natin. Pag ganitong tag-ulan, bakit hindi na lang natin patirahin sa kapatid mo sa bayan ang anak mo? Alam mo naman matapobre yon. Baka mamaya mapagaya sa panganay nating ginawang katulong. Ayoko na maulit yon. Mag-away muli kami baka kung ano pa ang magagawa ko. Ako'y nagpipigil lang ng sama ng loob. Kilala mo ako pag nagalit. Dolong barangay ng Lubak 1 ang lugar ni Aileen. Bunso sa 3 magkakapatid. At ang panganay may asawa na nakatira sa lungsod. At ang ikalawa ay lalaki. OFW naman sa Saudi. At si Aileen na lang ang kapisan ng mga mag-asawang Pabling at Ana. Malayo sa bayan ang kanilang bukid. Iyon kasi ang ibinigay ng may-ari ng lupa kay Mang Pabling bilang kabayaran sa tenant. Wala naman sila magawa dahil nasa batas kung ano ang lupang ibigay ng may-ari bilang kabayaran sa tenant ay walang karapatang mamili kung saan ang lokasyon ng tenant. Ang mahalaga, bayad sila. Ang lugar ay maraming patay na sapa na nabubuhay at nalaki ang tubig pag nagtag-ulan. At ang lugar nila ay malawak ang kawayanan at malalaki ang mga puno. Dahil ayaw ipaputol ng may-ari ng lupa. At ang lupa nila ay hindi patag. Isla kasi ang lugar nila. At baka raw gumuho. May katwiran din naman ang may-ari ng lupa. Nakakatulong ang kawayan at malalaking ugat ng puno para manatiling mayabong ang lupa. Doon na isinilang ni Aling Ana ang 3 anak. Lahat sa komadrona niya inaasa at lahat naman ay nairaos niya. Ang mag-asawa ay sanay na sa lugar. Ang kanilang angkan sa kabilang barangay lamang ang pinagmulan. At ang iba ay nasa bayan ng San Andres. At ang Mang Pabling naman, tumanda na sa pagsasaka ng niyog, mais at palay. Buhat nang pumasok ang taong 2000, doon na nabago ang lahat at hindi na naging balanse ang pamumuhay ng mag-anak. Maraming katanungan si Aileen pero walang makasagot sa kanya. At sa edad niyang 17, doon iikot ang buhay niya sa mundo ng mga elemento. May kasabihan nga, ang mga may kaalaman sa kabilang dimension o sa mundo ng mga elemento, sabi nila na buhat pumasok ang taong 2000, nabuksan na ang portal ng mga elemento. Patungo daw ito sa mundo ng mga tao. At sila ay nakakalabas-masok na ng tuluyan sa mundo natin. At sa hindi mapaliwanag na kadahilanan,
nakakaya na nilang manirahan sa mundo natin. Maging ang ibang nilalang ay gayon din. Ramdam ng mga may third eye o ikatlong mata at mga albularyo iyon. At marami na ring nagpatunay hinggil sa kanyang usapin na totoo nga at nakikita nila na namumuhay na nga sila kahit sa kabayanan. Hindi naman natin kayang pagbawalan ng mga ito dahil lahat tayo ay nilalang ng lumikha na hindi rin naman natin nakikita. Isang maliit na isla ang lugar nila at kahit papano ay masagana naman sa lupa ang lugar ng isla. Halos iilang angkan ang naninirahan doon. Dahil halos ang kalahati ng isla ang nagmamay-ari ay ang mga mayayaman sa bayan nila. Kaya naman buhay na buhay ang mga sapa nila pag tag-ulan. At kaya naging pangalan ng barangay nila ay Lubacuno. At ang isla naman ay Mabato. Kaya na rin siguro malimit ang pag-ulan dahil napalibutan sila ng dagat. Ang mag-anak ay simple lamang ang pamumuhay. Nakakaluwag minsan pag nagpadala ang anak na OFW. At yun lamang ang inaasahan nila. At ang konting kinikita ni Mang Pabling sa pagniniyog. Kaya naman hindi masasabing hirap sa buhay ang mag-anak. Late na rin nakapag-high school si Aileen dahil na rin sa pahirapan lumabas sa barangay nila. Na halos 1 oras at 30 minuto ang lakaran palabas ng bahay nila kung mainit. At pag walang putik ay mas madali lang para sa kanila ang maglakad. At halos 1 oras muli ang biyahe sa bangkang dimotor patungo sa school niya sa bayan. Kaya dapat alas 5 nalakad na siya para saktong alas 7 ay nasa bayan na siya. Malapit lang kung tutuusin ang isla nila sa bayan. Tanaw naman nila ang kabayanan ng San Andres. Nakailang tigil sa pag-aaral si Aileen. May asma kasi siya. At oras na umatake at tag-ulan, hindi na niya kaya pang maglakad ng malayo. Ang kanyang kapatid nakatapos hanggang high school din lamang. Napagod na rin kasi sila sa buhay nila. Subalit si Aileen, may pangarap. Kaya nagtitiis sa buhay, kahit hirap na ito. Siguro nga ay sanayan na lang ang buhay ng tao kung saan ka isinilang at lumaki. Matatanggap mo na ang buhay kahit pa isla ang lugar niyo. Wala namang pagpipilian din si Aileen dahil mahal na mahal niya ang itay at inay niya. Kung tutuusin, masaya naman ang kinalakihan niya at hindi niya alam na magbabago pala ang takbo ng buhay niya sa isang iglap lamang. Lumipas noon ng 1 taon, hapon, buwan ng Mayo taong 2001. At dito nga nagsimula ang kalbaryo ni Aileen. Nagpipinaw ng sinampay si Aileen at habang inihila niya ang kumot, may parang nahawakan siyang katawan ng tao na parang nasa kabila lamang ng kumot. Pero hindi niya binigyan ng pansin. Tuloy siya sa paghatak ng malalaking kumot at punda ng unan. At sa bandang ibaba, may parang paa na nakatapak ang nadaanan ng tingin ni Aileen. At muli, baliwala lamang iyon sa kanya. At para sa kanya, baka guni-guni lamang ang lahat. Alas 3 na ng hapon noon at maliwanag pa naman. Kaya tuloy lang ang kanyang pamiminaw. "Anak, dalian mo dyan at parang uulan na naman. Kanina lang ay napakainit." "Opo, inay, matatapos na. Ito, saluhin mo at kukunin ko pa po ang iba." Nagpalingalinga si Aileen. Sinigurado niya na wala ngang ibang tao sa kanilang bakuran dahil iba ang kanyang pakiramdam. Subalit wala talaga siyang nakita at nawala na rin ang kanyang maling hinala. Siguro
Ako'y napapraning lamang kakabasa ko ng mga horror na pocketbook siguro. Wika ni Aileen. Mayo 16 noon. Anak, ako muna ay dadayo ng barek sa ninong mo ha. Kayo ng inay mo ay magsara na at nakulog pa. Parang umaambo na naman. Opo, at itay, pag nalasing ka, doon ka na lang matulog sa balkonahin ng tiyo ha. At baka tumaas kasi ang tubig ng sapa. Oo anak, dating gawi. Pableng, magdala ka ng jacket oh. Pahabol ng inay ni Aileen. Hinahayaan na nila ang paminsan-minsan na pag-iinom ng ama niya. Yun na lang ang kasiyahan ni Mang Pableng. Masaya si Aileen pag masaya din ang kanyang tatay. Sumapit ang gabi. Naramdaman ni Aileen ang mga yabag na paikot-ikot sa kanilang bahay. At may naamoy siyang mabango na hindi naman pabango. Pero parang amoy ng isang bulaklak na noon lamang niya naamoy. Inay, rinig mo ba iyon? Parang may naglalakad sa labas. Sos, Aileen. Kung ikay matutulog na, maigi pa. Ang bahay kasi ni na Aileen ay ang tipikal na bahay sa mga bukid. May silong at mataas ito, na halos hindi kayang abutin ng kamay ng tao ang kanilang sahig na tabla. At ang kanilang silong ay puno ng kagamitan sa bukid ng itay niya at may duya na pahingahan nila pag mainit ang panahon. Katabi niya ang inay niya sa pagtulog. Ganun sila pag wala ang itay niya at pag nandoon naman ang itay ni Aileen ay may sariling tulugan ang dalaga at may papag na kahoy at manipis na kutsyon. Hindi mapakali si Aileen. Doon na siya nagkaisip sa bahay nila. At sa lugar na iyon alam niya na tao iyon o kung anumang nilalang ang nararamdaman niya sa baba ng bahay nila. Agad din namang nawala ang mga yabag at nananatiling nakikiramdam si Aileen. At hanggang makatulog na ito. Kinabukasan, Aileen, gising na ba? Tanghali na. Bakit parang puyat ka? Di porket bakasyon ngayon ay magpupuyat ka na palagi. Nay, napasarap lang ang tulog ko. Babangon na po. Pagbangon ni Aileen, agad itong dumungaw sa bintana at nilibot ng tingin ang paligid. Na para bang may hinahanap siya ng kung ano na makakasagot sa kanyang iniisip. Kung ano ba yung mga yabag na iyon kagabi. Ay, baka nga guni-guni ko lang yon. Ayoko na nga magbasa ng mga pocketbook. Nakatatakutan. Kakainis, natatakot na ako ah. Ani ni Aileen. Dumaan na mga araw at wala nang naramdaman si Aileen. Panatag na muli ang gabi niya. At malapit na naman ang pasukan, ilang linggo na naman ang kanyang sakripisyo. At kailangan niyang magtiis para makatapos siya. Pangarap niyang mag-abroad gaya ng kuya niya. At bibili siya ng bahay at lupa sa bayan ng San Andres. Aalisin niya ang tatay at nanay niya sa nasabing isla. Hindi ako papayag na dito sila tumanda at magkasakit. Ilalabas ko kayo ng isla, inay. Itay, pangako yan. Bulong na Aileen. Grabing tas ng pangarap no. Nakakabilib. Kinatanghalian at habang kumakain sila ng inay at itay niya, isa na namang paramdam ang kanyang napuna. May parang tunog ng tumataga ng mga kawayan. Gayong kaharap niya ang itay niya at kumakain ng tanghalian. Itay, alam mo ba yun? May tumataga ng kawayan. Nagpaalam ba sa iyo ha? Ang alin anak? Ano yon? Aba, ikaw ba ay bingi? May tumataga sa kawayan, tay. Kaya tinatanong ko kako kung nagpaalam ba sa inyo.
Ang itay talaga ay bingi na. Kumain ka na nga, Aileen. At wala kaming naririnig ng inay mo. Dali ang tumindig si Aileen at tinignan ang kawayanan. At wala nga namang tumataga. Biglang tumahimik ang paligid. Ano yun? Bakit ganun? Hala. Oh, di ba't wala namang tumaga ng kawayan ko? Aileen, kakabasa mo lang yan. Bahala ka nga. Saad naman ng nanay niya. Anak, bukas pabayaan ko kayo ng inay mo. Mamimili ka ng gamit mo at bagong uniform. Nagpadala na ang kuya mo at malaki ang padala ngayon. At bibili ako ng kabayo para kahit na ulan at bumaha ay may masasakyan ka. At bumili ka ng kapote ha. 3. Tig-isa tayo ng inay mo. May ginang handa tayo kasi graduating ka na. Dapat matapos mo na yan. May edad ka na eh. Wika ng tatay na Helen. Opo tay, sige po. Maaga tayo bukas, Aileen ha. Ika'y huwag magpupuyat. Kainaman ka na. Ani ni Aling Ana. Mayo 25 noon, kabilugan ng buwan. At naghahanda na ng tulugan ang mag-asawa at maging si Aileen ay matutulog na din. Kasi maaga pa silang pupunta ng bayan ng nanay niya. At ang unang linggo ng Hunyo noon ay pasukan na nila. Kaya kailangan na niyang maghanda. Makaraan ng ilang oras, mahimbing na ang pagkakatulog ng nanay at tatay niya. Nang may isang boses ang narinig niya at mabango na naman ang paligid. May bintana ang kwarto niya, kaya naman agad siyang sumilip ng bahagya. Aileen, magandang gabi. Aba, sino ka? Gabi na. Kapitbahay mo, Aileen. Ako si Rako. Ha? Ano ka mo? Kapitbahay? Saan? Lupain namin iyan ha. Inaalagaan ng itay tsaka hindi kita kilala eh. Doon banda, Aileen. Doon ang bahay ko. Bagong gawa lamang. Ay, bahala ka. Sige po. Gabi na, umuwi ka na. At bakit hindi ka tinatahulan ng mga aso namin? Kilala ka na kaagad? Tanong ni Aileen. Tumalikod lamang ang lalaki at nawala na sa dilim. Kahit maliwanag ang sinag ng buwan, wala nang nakita pa si Aileen. Takang-taka siya dahil magubat ang bahaging tinungo ng lalaki. Ano ba yun? Nangilabot naman ako. Tao ba yun? Hindi makatulog si Aileen. Puyat na naman siya. Bakit kasi nagkatao dito? Si Naninong lang naman ang may bahay sa aming silangan. At kabila naman nun ay ang bahay ng Karode. Talagang imposible na may lilipat ka agad-agad na tao. Paano mangyayari yun? Pagtatakang tanong ni Aileen sa kanyang isipan. At yun nga ang nangyari. Puyat na puyat si Aileen. At hikab-hikab habang nasa daan. Galit ang inay niya nang mapuna ito. Tigas ng ulo ng batang ito. Sabi ng magpuyat eh. Okay lang ako, inay. Ala, tara na. Huwag ka nang magmisa, nay. Hindi ka pari. Biro pa ni Aileen. Lumipas ang buong maghapon. Naging busy si Aileen. Nalimutan na niya ang tungkol sa lalaking nakita niya kagabi. At nabili naman nila ang lahat at kay ganda ng panahon. Mainit at hindi maalon ang dagat. At dala nila lahat ang pinamili nila at mga bili ng itay niya. Sapantalan habang nagbababa sila ng mga gamit mula sa di kalayuan, napunan ni Aileen.
na may nakatingin sa kanila na isang lalaki. Aba, yung lalaki kagabi. Oo nga, siya yun. Bata pa pala at parang ilang taon lang ang tanda sa akin. Nag-aano kaya iyon dito? Bulong na Aileen. Hoy Aileen, dalian mo, tulungan mo ko dito. Kainaman ka na. Baka dumating na ang ama mo. Habang abala si Aileen, palingalinga siya at nawala na kasi yung lalaki. Kaya nagtataka siya. Bakit nasa lugar na yun ang lalaki? At bago ang muka? At bakit o taga saan yun? Halos lahat naman ng nakatira sa isla nila ay kilala niya. Maya-maya dumating na ang tatay niya at sinundo na sila. Nagsimula na silang maglakad pabalik ng bahay nila. Hapon na ng mga oras na yon, kaya nagmadali na sila at baka abutin pa sila ng dilim. Pero nakasanayan na nila ang lugar, kaya naman gamay na nila ang daan. Bilis Aileen, baka abutin pa tayo ng dilim, sigaw ng itay niya. Sa tindi ng pagod at init maghapon at puyat na Aileen, inatake ito ng asma at biglang napaupo sa daan. Nagpanik si Aling Ana at agad namang hinanap sa bag niya ang inhaler ni Aileen. Nawalan ito ng malay at matinding antok ang naramdaman. At sa panaginip na Aileen, Ala, asan ako? Relax Aileen. Amuyin mo ang bulaklak na ito at mawawala ang asma mo. Ikaw na naman. Aba, asan ba ako? Bakit parang lumabo ang mga mata ko? Huwag mo nang pansinin. Sindadya kong hindi mo makita ang paligid. Sige na, amuyin mo na. At mag-aalala ang nanay at tatay mo. Rako ang pangalan mo. Hoy, demonyo ka ba? Diyos ko, tulong po. Aileen, pakiusap naman. Amuyin mo na. Naiyak na ang nanay mo. At wala ngang nagawa si Aileen, kundi ang amuyin ang bulaklak at agad na nahimasmasan siya. Tapos biglang tumayo. Ay, tara na po inay, okay na ako. Napagod lang po ako. Ay, kay naman kang bata ka. Akala ko'y napaano ka na. Buti nadala ko ang gamot mo. Ika'y wag nang magpuyat Aileen. Katanda mo na hindi ka na bata. Alam mo na ang tama at mali. Litanya naman ng tatay niya. Napakabilis maglakad ni Aileen na halos maiwanan naman niya ang tatay at nanay niya. At maging siya ay nanibago sa katawan niya. Bakit ganon? Parang may kakaiba at parang may nangyari kanina. Pero hindi ko matandaan. Parang may inamoy akong mabango tapos parang nag-iba ang paligid. Ay, ano ba? Bulong ni Aileen habang naglalakad. Hoy, anak. Baka gusto mo kaming hintayin ha? Sigaw ni Aling Ana. Sa bahay, natutulala si Aileen. Hindi kasi niya maalala ang nangyari kanina. Nagtataka siya kung bakit. At nagtataka din siya na parang lumakas ang kanyang katawan at nawala ang hapo niya. Bakit ganoon? Hindi ko maalala pero alam kong may nangyari kanina. Bulong muli niya. Anak, tara na, kakain na. Nang makapagpahinga na tayo. Opo, inay. Sagot na lamang niya. Matapos silang maghapunan, agad nakatulog ang nanay at tatay niya sa pagod na rin sa maghapon. Si Aileen ay hindi dinalaw ng antok. Pabaling-baling at hindi malaman ang gagawin.
hanggang sa makatulog na ito at muling bumango ang paligid. Aileen, kumusta? Ikaw na naman. Sabi ko na ito yun eh. Alam ko kanina, ganito rin, nakita kita pero hindi kita matandaan. Siguro demonyo ka. Ganun yung nasa pocketbook ko. Naku, aanakan mo ko tapos mababaliw ako. Oh, maawa ka po. Huwag ganun, Aileen. Hindi naman lahat ay demonyo. Mabait ako at hindi lahi ng demonyo. Asan ako ha? Maawa ka. Magkakasakit ang inay at itay ko pag ako'y nawala. Sino bang may sabi sa'yo na mawawala ka? Nagtataka si Aileen at tataka sana. Pero hindi naman siya naalis sa kanyang kinatatayuan. Kahit bilisan niya pa ang pagtakbo. Aileen, mapapagod ka lang. Relax ka lang. Nandito ka sa loob ng bahay ko. May ipapakita ako sa iyo. At napamulagat ang dalaga sa isang napakalaking bahay na mansyon at kompleto sa kagamitan. Iisipin mong nasa ibang bansa ka sa laki ng bahay na gawa sa matibay na materyales. Walang pinagkaiba sa magagarang mansyon sa Maynila. Halos nanigas ang katawan ni Aileen at hindi makapaniwala. Panginoon, nababaliw na yata ako o bangungot. Sabi sa nababasa ko sa pocketbook, ganon ang mga naingkanto. Tapos kukunin na ako at mamamatay na ang katawang lupa ko. Paano ang inahititay? Wala nang kasama. Hagulgol ni Aileen. Aileen, nababasa ko ang isipan mo. Huwag naman ganon. Hindi naman lahat kami ay masasama. Bakit kayo ganyan? Porque ba may nangyari na ganon sa kaori nyo? Iniisip mo na masama na kaming lahat para sa inyo. Aba ay, ano ang iisipin ko? Saan ba naman kami makakahanap ng mansyon sa lugar ng islang ito? Ako'y wag mo nang utuin. Hindi ganyan ang anyo mo. Siguro may sungay ka. Nagkakamali ka. Ganito talaga ang anyo namin. Maputi na mistiso. Dahil lahi namin ito. Maging ang magulang at kapatid ko, lahi namin ang ganitong itsura. Huwag ka nang matakot at mag-isip ng masama. Tutulungan kita. At sana maging kaibigan mo ako. Hirap pa rin magtiwala si Aileen at duda. Hindi naman siya makapag-isip ng masama dahil nababasa ng lalaki ang kanyang isipan. Engkanto nga talaga. Yan ang kanyang iniisip at pinapaniwalaan. Oo, Aileen, engkanto kami. Matagal na kami sa islang ito. Nauna pa kami sa inyo. At nakapag-aral kami sa bayan. Nagkataon lang na nakita kita noong madulas ka sa sapa at nabasa ang kagamitan mo. Hindi mo ba napuna? Nakauwi ka kaagad sa inyo noon. Mula noon, tinutulungan na kita, Aileen. Napaisip si Aileen. Oo nga, may bagyo noon at nadulas ako sa sapa. Kaya pala parang gumaan ang dala ko. Marami pang pagkakataon, Aileen. Hindi lang iyon. Wala akong hangad na masama. Mabait ako. Pangako. Ibalik mo na ako sa amin. Baka umaga na, mag-alala na ang mga magulang ko. Sige, masusunod. Basta tatandaan mo, kaibigan mo na ako ngayon. At alalayan kita hanggang pasukan para makatapos ka na. At hindi ka na atakihin ng asma. At basta may naamoy ka na bulaklak, nasa paligid mo lang ako ha. Hindi maunawaan ni Aileen. Hindi na siya nakakaramdam ng takot. At nakatitig na siya sa mukha ng engkanto. Maamo at napakatangos ng ilong nito. At napakakinis ng balat.
Ang damit ay ordinaryong pantalon. Para talagang tao ito. Sino ba naman ang matatakot sa nilalang na ito? At ang simoy ng bulaklak, nakakagaan sa kanyang pakiramdam. Ang amoy ng bulaklak na yun, Aileen, ay isang gamot. Sinadya kong ipaamoy sa iyo. Habang tumatagal na naamoy mo ang mahiwagang bulaklak, dahang-dahang mawawala ang asma mo. Wika pa ng engkanto. Nagising siya na nag-aagaw ng liwanag at ang kanyang pagkaramdam parang natulog ng napakatagal. Napakagaan ito para sa kanya at ang dating sikip ng dibdib gawa ng asma napalitan ng ginawa. Nay, itay, kakain na po. Aba, himala ng langit at lupa. Anong nakain mo? Ang aga mo yatang nagising. Huwag na kayong magtanong, Nay. Ang mahalaga ay importante. Biro ni Aileen. Dumaan ang mga araw at normal na nagpapakita na si Rako kay Aileen. Dahil wala naman silang malalapit na kapitbahay at sila lang naman sa lugar, nababalansin ni Aileen ang pakikipag-usap sa engkanto. Pag may nakakakita sa akin, baka isiping baliw ako. Kaibigang Aileen, huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yon. Ako ang bahala sa iyo. Tandaan mo yan. Nakasanayan na ni Aileen ang bigla na lang magpapakita si Rako. At para bang isang ordinaryong tao na lamang para sa kanya ito. Nakasama niya sa paligid. Ang kawayanan sa lugar nila, doon niya lagi nakikita ang engkanto na lumalabas at doon din ito nawawala. Hanggang sa natapos na ang summer at isang linggo na lang ay pasukan na. Masaya si Aileen. Alam niya na may kaibigan na siyang makakaramay at makakasama sa pagpasok araw-araw. Pinapakiramdaman ni Aileen ang sarili. Napakaluwag ng kanyang paghinga. Ang dating ubo sa umaga, ngayon ay napakaluwag na ng kanyang dibdib. Hunyo 6 noon, pasukan na ni Aileen. Dali anak, at baka tanghaliin ka na. Sigaw ng itay niya. Andyan na po, tay. Mabuti hindi umulan kagabi. Makakapagsapatos na ako hanggang labasan. Hanggang sa labasan ng daan ay may kasunod sila ng tatay niya. Ito ay si Rako. Bulong ng bulong at muling mabangong bulaklak na naman ang naamoy ni Aileen. Alam niya na hindi amoy iyon ng kanyang tatay at nagpasalamat na lang si Aileen sa kaibigan. Hanggang sa makasakay na ng bangka, tanaw niya si Rako. Nakangiti ito sa di kalayuan. Masaya siya at nakakasanayan na talaga niya ang maamong mukha nito. At sa hapon naman ay agad naman niyang nakikita ang itay niya. Sinusundo siya sa pantalan. Si Rako ay muling kasunod nila at nakagabay lang sa kanyang paglalakad. Aileen, huwag kang magtataka na biglang nasa bakuran na kayo ha. Hindi magtatanong ang tatay mo. Ako na ang bahala. Uulan na kasi at wala kang dalang payong. Humanda ka ha. Wika ni Rako. Palihim na tumango lamang si Aileen. Biglang ang nakalampas na sila ng 2 sapa. Ay nasa bakuran na sila ng bahay nila. Salamat Rako ha. Masaya akong nagpapasalamat ka na Aileen. Kasabay nito ay naglaho na ang engkanto. Aba, maigi at nandito na kayo. Susundan ko na sana kayo. Dadalhin ko yung payong at kaputi nyo. Hala, pumarinin na kayo at uulan na. Saktong-sakto at nakakaluto na ako ng pagkain. Kakain na tayo. Wika ng nanay ni Aileen. Kinagabihan, Rako,
Asa na ang mga magulang mo? Bakit solo ka palagi sa bahay mo? At ikaw pala yung naririnig ko noon na nagtataga ng kawayan? Ginawa mo palang upuan at nakatapat pa sa kwarto ko ha. Ang galing naman. Yung mga magulang ko, nasa mundo namin, Aileen. Andoon ang aming angkan. Hindi kayang makarating ang kagaya mong mortal. Maliban kung patay na kayo. At yun, pwede namin kayong isama. Sa mga nababasa ko may puti at itim, saan ka doon? Tsaka may mga diwata ba talaga? Pangungulit na tanong ng dalaga. Walang ganun, Aileen. Tulad ninyo, may mabubuting tao at may masama rin. Kaya ganoon din kami. May itim na engkanto at may maputi. Kayo na lamang ang nagkatha ng salitang yan. Mula sa mga ninuno ninyo. Lumawak na lang ang imahinasyon ninyo tungkol sa amin. May diwata siguro. Kami din yon. Babaeng alamang. Basta, mahirap ipaliwanag, Aileen. Darating ang panahon na mauunawaan mo rin. Siguro nga Rako, kata na lang ng mga sinaunang tao iyon. Basta kaibigan, gusto ko sanang tulungan ang itay mo. Gusto ko sana gumanda ang buhay ninyo. Pwede ba? Ayoko, Rako. Salamat. Alam ko naman na mabuti ang intensyon mo pero huwag na lang. Hindi nila kakayanin ang mga himala o mahika na gagawin mo. Baka pati mga kakilala namin pag-isipan kami ng masama. Sana maunawaan mo ha. Sa bagay. Pero alam mo ba kaibigan, maraming tao sa mundo nyo ang naging mayaman dahil sa amin. Ang iba nga lang binabawi namin dahil ginagamit sa masama ang pera. Basta naging kaibigan kita ay masaya na ako doon. Dumaan ang mga buwan at masayang masaya ang buhay estudyante ni Aileen. Pag may bagyo, agad sinasabihan ni Rako si Aileen na huwag nang papasok at malalaki ang alon. Nagtataka na ang mga magulang niya. Bakit nalalaman nito ang lagay ng panahon? Maraming okasyon na ang nagdaan at lahat kasama niya si Rako. Maging ang mga project sa school, lahat si Rako ay natulong. Anak, napapansin ko na hindi ka na inaasma. Nakakapagtaka naman. Ilang tag-ulan na ang dumaan ha. Inay, hindi ko din po alam. Ang mahalaga po ay hindi na ako inaatake ng asma. Maging ang pagpunta nila ng Maynila sa bahay ng panganay niyang kapatid ay kasama nila si Rako. Pag may mahalagang okasyon, nakadamit ito ng kagaya ng sa ordinaryong tao. At hindi man niya naipakilala sa mga magulang at kapatid. Nakikita niya na nasa paligid lamang ang binata, nakamasid ito. Ayaw naman niyang pagkamalan siyang baliw. Kaya naman nauunawaan iyon ng binatang engkanto. Hindi na kaya ni Aileen na mawala pa sa paningin niya ang binata. At dahil nababasa na ng engkanto ang isipan niya, nalalaman ng binata na lagay na ang loob ng dalaga sa kanya. Kahit pa nalalaman ni Rako ang nararamdaman ng dalaga, hindi niya ito sinamantala. Hanggang sa nakagraduate na ng high school ang dalaga. At lahat, andun ang binatang engkanto. At may mga pangyayari sa buhay nila na hindi maganda. Si Rako ang kaagapay niya. Lalo na noong nagkasakit ng malubha ang itay ni Aileen. Salamat Rako. Paano na lang kung wala ka? Baka patay na ang itay ko. Tahan na Aileen. Hindi mangyayari yun ha. Mabuti na ang lagay ng itay mo. Kaya huwag ka nang mag-alala. Inatake sa puso ang itay ni Aileen. Habang nagtatanim ng binhi. At agad namang nagawa ng paraan ni Rako.
kaya hindi lumala ang atake. Kung tutuusin, kaya namang gamutin ni Rako ang sakit. Kaya lamang baka magduda ang nanay ni Aileen. Kaya inalis na lang ni Rako ang bara ng puso nito at pinaalam kay Aileen. Payakap ra ako. Salamat ha. Ramdam na ng binata. Nagsisimula ng tumibok ang puso ng dalaga sa kanya. Gusto na niya si Aileen, kaya lamang ay ayaw niyang umabuso. Mahal na niya talaga ang dalaga, pero kailangan niyang humanda sa lahat ng bagay. Yung hindi dalian, at kailangan niyang pag-isipan ng lahat upang hindi mapahamak ang dalaga. Hanggang sa nag-summer na muli, mas napapalimit ang kanilang pagkikita. Nahahalata na ito ng kanyang ama. Anak, minsan nawawala ka kapag hapon. Saan ka ba nagpupunta ha? Namamasya lang po, itay. Alam niya naman pag mainit, gusto kong lumanghap ng sariwang hangin. Dito rin nagsimula na ngang magtapat ng pag-ibig si Rako at wala siyang nakitang pagkontra kay Aileen. Kaya naman masaya siya sa nangyayari. Naaayon sa kanyang plano ang lahat, kaya hindi niya binibigla ang dalaga. Sa panaginip na Aileen, sanay na ito sa kanyang mundo at naipapasyal na ni Rako ang dalaga sa magagandang tanawin. At nagaganap ito pagtulog ang dalaga. At dahil magkaiba ang kanilang buhay, nagiging werdo na si Aileen. May mga pag-uugali na itong kakaiba na nahahalata na ng kanyang mga magulang, pati mga kapatid, nang minsang bumisita ito. May kasabihan nga na hindi sila pwedeng magsama sa magkabilang mundo at dalawang nilalang na hindi naman tao ang isa. Nadadarang na ang dalawa sa ligayang kanilang nararamdaman at si Aileen natuto ng magsinungaling sa mga magulang niya. Dumating na ang araw ng dibo ni Aileen. Anak, dalaga ka na. Ikaw ay mag-ingat sa sarili mo ha. Bunso, ikaw nga ay kumilos ng naaayon sa edad mo ha. Bili ng ate niya. Dami naman yung sinasabi. Tara na at kakain na. Saad ng dalaga. Gusto ni Rako na ipaghanda siya ng marangya at gusto ni Rako nang magbigay ng ginto upang may panghanda ang dalaga. Pero lahat ng iyon ay tinanggihan ni Aileen. Magtataka kasi ang mga kapatid niya o kaya ay mga magulang. Kaya hindi ito pumayag sa gusto ni Rako. Habang nagkakainan, may mga bisita ang tatay at nanay niya at ang panganay niyang kapatid ay dumating. Naawa si Aileen sa kaibigang engkanto na nakatingin lamang sa kanila. Irritable na si Aileen at wala na sa mood. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Gusto niyang makasama ang kaibigan. Kaya naman nahalata ng nanay niya ang kilos ni Aileen. Bakit parang nagmumukmok ka dyan sa sulok, Aileen? Wala po, Nay. Anong wala? Bakit hindi ka humaharap sa mga bisita mo? Wala nga po. Kulit naman ang inay. Ani ni Aileen. Nagulat sa reaksyon niya ang inay niya. At maging ang kapatid niya ay hindi nagustuhan ang sagot ng dalaga. Ba, Aileen, ano yung sagot-sagot mo na yan? Wala kang galang ha? Wala ate, hayaan niyo na lang ako. Hinayaan na lamang ng mag-ina si Aileen. Maya-maya pumasok na ito sa kwarto niya at natulog. Sinili pa ito ng nanay niya. Nakita na himbing na ito, kaya hindi na siya inabala pa. Dito, nagkaroon ulit siya ng panaginip. Rako,
Happy birthday, Aileen. Anong regalo mo sa akin? Marami sana, kaya lang hindi pwede. Kunin mo na ako, Rako. Gusto ko na dito sa mundo mo. Nagulat ang engkanto sa narinig. Huwag ganun, Aileen. Hindi tama yung sinasabi mo. Narinig mo ako, Rako. Gusto ko na dito. Pag ayaw mo, bahala ka. Magtatampo ako. Pinaliwanagan ng engkanto ang dalaga at sinabi ang mga masasamang mangyayari kung gugustuhin ng dalagang pagtira sa kanilang mundo. Hindi pa kaorasan, Aileen. At marami nang nagtangka na kagaya mo. Lahat sila ay nawala sa katinuan. Ayaw kong mangyari iyon sa iyo. Mahal kita, Aileen, at ayaw kitang mapahamak. Basta, Rako. Basta. Niyakap ng binatang engkanto ang kaibigan. Alam niyang dumating na sa punto na ang isang mortal ay nahulog na sa kanilang patibong. Ngunit paano nga ba niya gagawin ang gusto nito? Mamamatay ang dalaga at malulungkot ang kanyang mga magulang. Hindi masamang engkanto si Rako. Kaya naman isip na isip ang binata sa nakikitang maling kinikilos ng dalaga. Habang nasa ilalim sila ng sinag ng buwan sa isang burol, dahil na rin sa kabaitan ng binata, si Aileen na ang nagtanong. Ayaw mo ba sa akin, Rako? Matagal na tayong ganito, hindi ka na nagtatapat ng pag-ibig sa akin. Aha, hindi sa ayaw, Aileen. Gusto ko lang na nasa tama ang lahat. Matagal na kitang inaalagaan. At ayaw ko na maging mali ang ating mga pasya. Pwes, angkinin mo ko. Bulong ni Aileen. Aileen, isipin mo muna ang lahat. Basta, hindi ko alam kung ano itong nangyayari sa akin. Buhat nang tumuntong ako sa edad na 18, hindi ko na alam ang nararamdaman ko, Rako. Mahal na mahal kita. Oo, at tao ako. Pero ayaw ko na sa mundo ko. Please, Rako. Pakiusap ng dalaga. Nataranta ang binatang engkanto. Mahirap ang gustong mangyari ni Aileen. Pero paano naman niya lalabanan ang tukso? Lalo na't matagal na niyang nilalabanan ito. Wala na namang maililihim ang dalaga sa kanya. Nakita na niya ang lahat kay Aileen. Ang malimit na panunood niyang pag nagliligo ito. At ang minsang hinahawakan niya sa gabi ang masisilang bahagi ng katawan nito. Lalo na't paghimbing na ang tulog nito. At sa hindi may paliwanag na Aileen, nakaramdam siya ng tawag ng laman. Siya na ang humalik sa binata at hindi na mapigilan pa ni Rako ang pangyayari. Napakarupok ng binata ng mga oras na iyon at lumaban na rin ito ng salpukan. Kaya sagbangan na. Alams na, lalaki pa ba? Nadarang na rin ito sa mga ginagawa ng dalaga. Hinawakan na niya ang masilang bahagi ng katawan ni Aileen at gayon din ang ganti ng dalaga. At saksi ang buwan sa kanilang kamunduhan, pati kayong nakikinig. Joke lang. Nahubaran na niya ang dalaga at nagawa na niya ang hindi dapat. Lalo itong naakit nang makita ang hubad na katawan ng dalaga na dati ay tinititigan lamang niya at nahahawakan. Ngayon ay pinapaubayan na sa kanya ng dalaga at pwede na niyang magawa ang lahat-lahat. At sa unang subo agad. Mali pala. At sa unang subok, alam ng binata na siya ang nauna dito. Ang ungol at impit ng bulong ng dalaga na nasasaktan at naliligayahan ay ramdam na ramdam niya. At dahil isa siyang immortal, kakaiba ang kanyang kaalaman tungkol sa ganong uri ng pagpapaligaya sa isang babae.
Halos maubusan ng hininga ang dalaga sa kanyang ginawa. Halos tumagal ng 1 oras ang kanilang kabaliwan. At tumitigil na ang engkanto dahil alam niyang unang karanasan pa lang ni Aileen. Pero muli, ang dalaga ang gumagawa ng paraan para magsimula muli ang kanilang bawal na kaligayahan. Ang saya-saya ko, Rako. Aileen, bawal ito. Handa ka ba sa magaganap sa iyo? Oo, mahal ko. Handa na ako. Wala na akong pakialam pa. Basta't hanggat kaya ko, magtitiis ako sa ganitong sitwasyon natin. Huwag kang mag-alala, Aileen. Hindi naman kita pababayaan. Pangako. Ani Rako. Maraming pagkakataon pa ang naganap at paulit-ulit nilang ginagawa kada gabi. At kabilugan ng buwan ang ganong klaseng kamunduhan. Hindi na kaya ni Aileen ang hindi niya maranasan muli ang mga ginagawa sa kanya ng binatang engkanto. Maraming ginagawa ang binata na halos mabaliw ang dalagang si Aileen. At nagsimula na nga ang pagsubok sa buhay ng dalaga. Aileen, sasamahan ka pa ba namin ng inay mo? O sasabay ka na lang sa mga taga-isla na magpa-enroll na sa bayan dahil malapit na ang pasukan? Ano ba ang kurso mo at susuportahan ka namin? Kahit 2 taong kurso lamang, anak. Ayokong mag-aral, Itay. Tama nang nakatapos ako ng high school. Ano ka ba? Hindi maaari. Magagalit ang kuya mo. Kaya nga hindi yun umuwi dahil pag-aaralin ka daw muna. Ayoko nga eh. Bakit marunong pa kayo sa akin, ha? Singhal ni Aileen. Aileen na ba? Ano yung asal mong yan? Napapaano kang bata ka? Tatay mo ang kausap mo, ha? Sansala ng inay ni Aileen. Sariling katawan ko naman po to. Bakit ba kailangan niyo pa akong pilitin, ha? Ang kulit niyo kasi. Nagkatinginan lamang ang mag-asawa at naggulat sa inasal ng dalaga. Nakakapadambago ang asal ni Aileen ngayon. Bulong ng itay niya. Bakit nag-iba ang ugali ng anak natin? Kailangang malaman ng ate niya ito nang mapagsabihan. Sa madaling salita ay hindi nila napilit si Aileen at natapos ng enrollment. Hindi na talaga nagpa-enroll pa ang dalaga. Dito rin nagsimula ng laging tulala si Aileen. Kahit pa sa araw, ito ay kusa ng sumasama sa engkanto. Walang inurasang sandali basta't gusto ni Aileen. At ang resulta, tulala lamang ang dalaga sa kanyang kama sa oras na sumasama ito sa binatang engkanto. Mahal, parang may mali pag pinagpatuloy mo ang ganyan at napuna ka na ng mga magulang mo. Sigurado akong ipapagamot ka sa albularyo at kapag mangyari iyon, mapipilitan akong lumayo sa iyo. Ano? Lalayo ka? Ayaw ko, Rako. Ayaw ko. Pero mahal ko, lumalaban ka na sa mga magulang mo. At bakit ayaw mong mag-aral? Tutulungan kita. Kahit pa sa salapi, ako na ang bahala sa iyo. Ayaw ko nga. Gusto ko dito lang sa mundo mo. Mahal, mali ito. May tamang panahon para dito. Ang akin lang ay mag-aral ka at patuloy tayong magkikita. Pangako yan. Sa sunod na pasukan mag-aral ka, ha? Saad ng engkanto. 1 taon pa ang dumaan at maging ang ate niya ay inaaway na rin ni Aileen. At hindi na rin maganda ang relasyon niya sa mga magulang niya. Napapansin na nila ang ugali ni Aileen at ang laging tulala. Nagkukulong lamang sa kwarto maghapon.
Pauwi namin ng kuya mo. Naaawa na kami. Total ayaw mo namang mag-aral. Abay, di pa uwiin ninyo. Ano bang pakialam ko? Bastos ka, Aileen. Wala kang utang na loob sa kuya mo. Sana may asawa na yon. Kaya lang ikaw ang kanyang iniisip. Hindi mag-asawa siya. Pakialam ko ba? Singhal ng dalaga. Napaluha na lang si Aling Ana. Hindi niya maunawaan ang pinapakitang masamang ugali ni Aileen. At wala na nga magawa pa ang kuya ni Aileen sa tindi ng tampo sa kanya. Umuwi man ng Pilipinas ang kuya niya. Dumiretso na ito sa kanyang kasintahan sa malayong probinsya. At dahil maedad na ito, nagpakasal na sa West at nagkapamilya na nga ang kuya niya. Dinamdam ni Aling Ana ang nangyari. Nagkasakit ito. Kakaisip sa nangyayari kay Aileen. At pag-iisip sa dalawa pang anak na nasa malayo. At dahil sa mga pasakit at problema, bumigay ang katawan ng nanay ni Aileen. Ito ang dahilan kung bakit bigla itong pumanaw. Aileen, bakit mo pinigilan ang dapat na pagbibigay ko ng lunas sa sakit ng inay mo? Hayaan mo na, Rako. Maigi iyon at mapahinga na ang inay. Bakit ganyan ka na mahal ko? Ina mo ang namatay. Pagtataka ng binatang engkanto. Basta, Rako. Mahalaga payapa na at namahinga na ang inay ko. Dumaan pa ang mga araw, maging ang tatay ni Aileen ay bumigay na rin ang katawan dahil sa lungkot. Kaya ang ate ni Aileen napilitang kunin ang ama nila at dinala sa Maynila. Ito na ang nag-aalaga dito at ang kanilang lupain ay pinapaupahan na lamang sa mga kakilala at ang pera ay kay Aileen na pupunta. Ayaw sumama ni Aileen sa ate niya sa Maynila. At kahit anong pilit ay nag-aaway lamang ang magkapatid. Kaya napilitan ng ate nito na iwanan na lamang si Aileen sa nasabing isla. Nakiusap ito sa malalayong kaanak na tignan-tignan na lang ang kapatid niya. Nangako naman ang ninong ni Aileen na sila na ang bahala sa dalaga. Tuwang-tuwa si Aileen sa naging kaganapan at solo na siya sa bahay. Magagawa na nilang magsama sa bahay at magsimula ng mag-usap ng harap-harapan dahil wala naman siyang kasama sa bahay. Mahal, baka may makakita sa iyo na nagsasalita ka. Isipin nilang baliw ka. Wala namang makakakita, mahal. Tsaka, bakit ba? Pakialam nila. Pero sabi nga, walang lihim na hindi nabubunyak. Napapansin na pala ng ninong niya na kada punta nito para tignan siya. Malayo pa lang ito sa bahay ni Aileen. Rinig na niya ang boses nito na may kausap. At ang ginagawa pa ng ninong niya, hinuhuli ito. At kitang-kita ng ninong ni Aileen na nagsasalita itong mag-isa. Walang kamalay-malay si Aileen na pinagdududahan na siya ng ninong niya na may pahid o may sira sa utak. At agad naman siyang kinakausap ng ninong niya upang mapag-aralan nito ang hinala kay Aileen. Tao po. Inaanak Aileen, asan ka? At walang sumagot na Aileen. Kaya naman pumanhik na ang ninong ng dalaga upang tignan kung wala nga ba sa loob ng bahay ang dalaga. At laking gulat ng ninong ni Aileen. Nakahiga ito at tulala. Ginising nito sa Aileen ngunit ayaw talagang sumagot o magsalita man lang. Aileen, napapano ka? Sumagot ka. Kung hindi, ipapadala kita sa bayan.
Agad namang naalerto si Rako at ibinalik agad si Aileen sa ulirat at nagising ito. Uy, Ninong, pasensya na, napahimbing po ako. Ay, Aileen, ang takot ko sa'yo. Ano bang nangyayari ha? Nung isang araw akala ko may kausap ka pero wala naman pala. Nakanta lang po ako, nasabay sa radyo, Ninong. Naiinip kasi ako. Ganun ba? Gusto mo bang magtrabaho sa bayan? Ipapasok kita. Sabihin mo lang. Ay, ayaw ko po. Dito na lamang ako. Hindi na nagawang pilitin ng ninong ni Aileen ang dalaga. At nakita naman ito na malinaw kausap. At wala siyang makitang kakaiba sa inaanak. Pero hindi na maitatago pa ni Aileen at naaabutan muli siyang nagsasalitang mag-isa. Mula noon ay hindi na tinigilan ng ninong niya na lagi siyang pundahan. Bakit ba, Ninong, lagi kang andito? Aileen, mahal ka namin, iha. Bakit ka nagsasalitang mag-isa? Ano po bang pakialam ninyo? Hindi ko naman kayo pinakikialaman. Aileen, hindi ganoon. Mag-iisang taon ka ng solo dito. Paano ka nakakasurvive? Oo nga at may pera ka. Hindi ka naman bumababa ng bayan. Saan ka kumakain? Ninong, pag ganyan ka ay lumayas ka na dito. Wala kang pakialam, hindi kita magulang. Pakialamero ka. Singhal ni Aileen. Umalis na ang ninong niya, naduda na sa pagkatao niya. At sinabi agad nito sa ate ni Aileen ang lahat. Kaya agad na umuwi ng isla ang ate niya na may kasamang doktor mula sa bayan ng San Andres. Nagulat si Aileen at nagalit. Pero agad binulungan ni Rako na kumalma dahil doktor sa pag-iisip ang kasama ng ate niya. O ate, sino yung kasama mo? Anong nakain mo at dinalaw mo ako? Aileen, ayoko ng away ha. Ate mo ako at karapatan kong pumunta dito. Kapatid kita at mahal kita. Nag-alala ang itay sa'yo. Dahil tumawag ang ninong mo. At may sinabi siya na ikinabahala namin. My God, talagang si Ninong oh. Oo ate, nabutan niya ako na kumakanta kasabay sa radyo. At para sa kanya, nagsasalita daw akong mag-isa. Unawa ko naman si Ninong at may edad na rin kasi. Bakit ate? Mukha ba akong baliw? Tumindig ito at umikot pa at tinitigan sa mata ang ate niya at kasama ang doktor. I think wala ngang problema sa kapatid mo, madam. Misunderstanding lang siguro. Kami ay uuna nga sa inyong magkapatid ha at may dadaanan pa kami. Saad ng doktor at mga kasamahan nito. Kakahiya kayo, Ninong. Mababalita pa sa buong isla na baliw ako. Ayaw ko magalit pero nakakainis kayo ate. Sana naman last na ito. Namumuhay ako ng payapa dito at wala akong hinihingi sa iyo. Yun lang, kunting respeto naman. Ani Aileen. Pasensya na bunso. Hayaan mo. Kakausapin ko si Ninong. Ayaw mo ba sa Maynila? Maganda na ang buhay namin doon. Sarili na namin ang lupa't bahay namin. At hinahanap ko ng tatay. Nag-aalala sa iyo. Tsaka na lang, tinatamad pa ako. Masaya ako dito ate. At may pinagkakaabalahan naman ako. Ang pagninihog at pagpapaani. Nagpapaniyog at nagpapaani ako ng mais. Nalilibang ako. Pakisabi kay itay na ayos ako
At pag may problema ako, pupunta ako sa tiya sa bayan. Wika pa ni Aileen. Umalis din naman agad ang ate ni Aileen at baka raw maiwanan ng huling biyahe at maiwan siya sa bangka. Maayos na inahatid ni Aileen ang ate niya sa labasan at nagpapaalam ng maayos sa isa't isa. Nakatanaw sa di kalayuan si Rako at napapailing. Hindi na magandang nangyari. Alam ko na may epekto na sa katawang lupa ni Aileen. Ang pag-alis niya sa katawan niya para pumunta sa mundo ko. Masama na ang nagiging epekto. Tama si Ama. Hindi talaga pwede. Nakakaawa naman si Aileen. Utak niya ang nawawala ng kontrol. At kasalanan ko ang lahat. Mahal, asan ka ba? Bakit hindi kita maramdaman? Ikuha mo ko ng prutas. Asan ka ba? Rako. Pero walang Rako na nagparamdam, magdamag. At hindi natutulog si Aileen. Tawag ito ng tawag. Isinisigaw ang pangalan ng engkanto. Ayan, iniwan mo na ako. Buisit kasi si ate. Rako. Magpapakamatay ako. Kala mo? Sigaw ni Aileen. Mag-iisip mo na ako, Aileen. Mahal ko. Hindi na maganda ang nangyayari. Masama na ang epekto sa ugali mo dahil sa maling takbo ng utak mo. Dahil sa pag-alis-alis mo sa katawan mo. At ako lahat ang may kasalanan. Patawad, mahal. Bulong ng engkanto habang nakatitig kay Aileen. At isang tinig ang narinig ni Rako. Anak ko, may mali. Alam mo ba na mababaliw ang mortal na yan dahil sa ginawa mo? Ina, patawad po. Mahal ko po ang babaeng yan. Patawad po. Anak, huli na ang lahat. Hindi ka na niya kayang mawala pa. Hindi na papayag ang isipan niya. Gayon din ang puso nito. At ang nangyayari sa inyo, hindi na ito maaalis sa isipan niya habang siya ay nabubuhay. Ano po ang gagawin ko, ina? Magpaalam ka ng maayos sa kanya, anak ko, bago mahuli ang lahat. Ani ng ina ng engkanto. Nakatulog man ng ilang oras si Aileen, pero walang panaginip na naganap. Si Rako ay nananatili sa tabi ni Aileen. Pero inalis niya ang pandaman ng dalaga, kaya naman hindi siya mararamdaman ito. Walang tigil ang pag-iyak ng dalaga at halos wala na itong iluha. Rako, magpapagamatay ako para makita na kita. Taghoy ng dalaga. Ilang araw na ganoon ang sitwasyon ni Aileen. At sa gabi ay pinapakain ni Rako ng prutas na pangpatulog ito. Upang humimbing ang pagtulog nito. At habang tulog, pinapakain niya ng mahiwagang pagkain sa Aileen upang hindi ito magutom. Walang kaalam-alam ang dalaga sa ginagawa ng engkanto sa kanya. Pero talagang hindi pwedeng magsama ang hindi pareho ang pinagmulan. Kahit kailan ay hindi nangyari ang isang mortal ay nabuhay sa mundo ng mga elemento. Kasi kailangan pang mamatay ng isang tao at ang kaluluwa nito mismo ang titira sa kabilang dimensyon. Kaya naman ginawa ni Rako ang lahat para bumalik ang katinuan ng pag-iisip ng dalaga. Pinapakain niya ito para hindi ito tuluyang mabaliw. Subalit, nangyari na nga ang lahat. Pumayat na si Aileen at lagi na itong nagsasalitang mag-isa.
Ilang beses muling naaabutan ng ninong niya at maging ng mga tiyahin ni Aileen ay pumupunta na rin para dalawin siya. Aba Aileen, hindi na normal ang kinikilos mo ha, saad ng tiyahin nito. Dalhin niyo sa bayan yan, Mari. Hindi talaga ayos ang lahat. Ibang-iba na siya ngayon kumpara noong dinalaw siya ng kapatid niya. Ayaw ko. Ayaw ko. Rako. Sino ba yung Rako na yon? May kasintahan ba siya pare? Abay wala. Alam mo namang kilala ko ang lahat ng tao at kabinataan dito sa isla. Baka dahil sa kababasan niya ng mga pocketbook, kaya yan nagkaganyan. Wika ng tiyahin nito. Ilan ito sa mga maririnig na nag-usap-usap na mga kapitbahay at kamag-anak na dumalaw kay Aileen. Nagwala na ng tuluyan ang dalaga. Agad nila muling tinawagan ng kapatid nito at dahil sumabay ang karamdaman ng ama ni Aileen, hindi nakarating ang ate nito. At walang nagawa ang tiyahin kundi igapo si Aileen at pilit na isinama sa bayan. Habang nakatanaw si Rako sa malayo, awang-awa ito sa dalaga. Wala naman siya magagawa. Gusto niya na mapadoktor si Aileen para maging normal uli ang dalaga. Pasyensya ka na mahal ko. Masyado tayong naging padalos-dalos ng pasya. Sana kaya ka pang gamutin ng mga doktor niyo sa tamang panahon. Babalikan kita, mahal ko. Ilang lalaki ang nagtulong-tulong upang buhatin si Aileen. Napakalakas kasi nito at lisik na ang mga mata. Tuluyan ang nawala sa katinuan ang dalaga. Agad dinala sa Maynila si Aileen at napakonfine sa mental hospital. At ilang buwan ding ginamat. Inalagaan naman siya ng kapatid niya at maging ng kuya nito ay lumuwas na rin para tumulong. Ilang beses itong nagtangkang magpakamatay at lahat naman ay naaagapan ng mga doktor. Muli, nakamatsyag ang engkanto at awang-awa ito sa dalaga. Hindi siya iniwanan ni Rako kahit ilang buwan itong wala sa sarili. Iniwasan niya na makita o maramdaman siya nito dahil lalong lalala lang ang kalagayan ng dalaga. Mahal, gagaling ka. Mabuti na ito. Mga doktor ang gumamot sa iyo. Dahil kung mga albularyo, hindi ako makakalapit sa iyo. Masasaktan ako at pwede pa akong mamatay. Gagaling ka at makakalimutan mo na ako. At sa tamang panahon, babalikan kita, mahal ko. Saktong isang taong pinayagan na ng mga doktor na lumabas na ito sa normal na ward. Tahimik na Aileen at matino ng kausap, pero alam ng mga doktor na dapat ang gamutan ay hindi mapapatigil dahil babalik ito sa dati. Bunso, ano? Okay ka na ba? Abay tara na, lalabas tayo dito at tayo ay mamamasyal sa MOA. Gusto mo dun, di ba? Wika ng kuya ni Aileen. Tsaka na kuya, pag magaling na ako ng tuluyan, sagot ni Aileen. Masayang masaya ang ate at kuya ni Aileen. Mahalaga matino na ang sagot nito at kilala na ang kuya at ate niya. Dumaan pa ang mga buwan dahil sa katandaan na rin. Namatay ang tatay nila. Hindi mo na nila pinaalam sa dalaga dahil sabi ng mga doktor, hindi pa kakayanin ng isipan ito, pati ng emosyon. Kaya bawal pa itong malungkot. Matagal nila bago nasabi at lumuha lamang ito. Pasko noon. Pinayagan na ng mga doktor na lumabas ito ng mental hospital at binigyan na ng clearance si Aileen. Tuwang-tuwa ang mga kapatid nito at ginawa nila ang lahat upang malibang ang dalaga.
Nagiging close ang magkakapatid. At ang kuya ni Aileen ay sa Maynila na rin nanirahan at may anak na rin. At nagsimula na ngang magkwento si Aileen at kahit kulang ay nailahad niya sa atin niya na may kasintahan siyang engkanto na ang pangalan ay Rako. Nagkamali si Rako. Akala niya na pag nagamot na ng mga doktor ang dalaga ay mawawala na siya sa isipan nito. Pero nagkamali ang engkanto. Ang pagmamahal ng dalaga sa kanya ay totoo at nakatatak na sa utak nito. Ayaw man maniwala ng ate niya, pero kailangan niyang pakinggan ang mga kwento nito. Utos na rin ng mga doktor. Halos araw-araw, paulit-ulit ang kwento nito sa ate niya. At masayang nakikinig naman ang kapatid upang maramdaman ni Aileen na naniniwala siya sa lahat ng kwento nito. Mahiwaga talaga ang buhay. Ilang taon din naging normal ang buhay ng dalaga. Nag-aalaga ng pamangkin at masaya naman itong namumuhay. Kapisan ang dalawang kapatid. Alam ni Aileen na wala nang saysay ang buhay niya. Mag-apply man siya ng trabaho kahit sales lady, ay walang tatanggap sa kanya dahil may record na siya sa mental. Meron palang ganun. Umiiyak ito gabi-gabi at inililihim niya ito sa kapatid niya. Ayaw niyang mag-isip na naman ang kapatid niya na nababaliw na naman siya. Paggising, magdadrama siyang masaya at normal ang lahat. Ginagawa niya ang mga ginagawa ng normal na tao sa Maynila. Naluha si Rako kahit pa matagal na siyang hindi nakakadalaw sa dalaga. Pero pag nakikita niyang ganun ang sitwasyon nito, ay nasasaktan siya. Pero nang magpasya na ang lumalang sa atin, isang araw bigla na lang hindi nagising si Aileen. At ang findings ng mga doktor, atake sa puso. Naawa na siguro ang Diyos Ama na nakatingin sa kanila ni Rako at pinagbigyan na ang kahilingan ng engkanto. Mahal, bakit ang tagal mo kong sinundo? Kasi mahal, nagpaalam pa ako sa mahal na batala. Ang sagot niya, sa tamang panahon daw. At akala ko'y gagaling ka at malilimutan mo na ako. Pero mali pala ang akala ko. Mahal na mahal kita, Rako. Ngayon magkakasama na tayo. Ang saya-saya ko, mahal. Magpaalam ka na sa mga kapatid mo. Ipapasok kita sa panaginip nila. Sige, mahal. Salamat. At naganap na nga ang panaginip at walang hanggang saya ni Aileen. Ate, salamat ha. Totoo lahat ng kwento ko sa'yo. Ngayon, kasama ko na si Rako. Eto siya, ate, oh. Napakagwapo. Ate, mag-iingat kayo ng mga pamangkin ko, ha. Magkaiba man ang mundo natin ngayon, pero asahan mo, gagabayan ko kayo. Aileen, bunso, masaya na ako. Alam ko naman na wala ring saysay na kasama ka namin. Alam ko na naiyak ka at ramdam ko yon. Gabayan mo kami ha at sabihin mo kay Rako na alagaan ka. Kuya, mahal na mahal kita. Salamat sa tulong mo. Gagabayan ko kayo at aalagaan mo ang asawa mo ha. Bunso, magpahinga ka na. Ako na ang bahala. Kung saan man ang tungo mo, mag-iingat ka. Masaya na si Aileen sa mundo ni Rako na walang lungkot. Kasama na niya ang mahal niya. At doon itutuloy na nila ang buhay na pinapangarap ni Aileen. Mahal na mahal kita, Aileen.
Sigaw ni Rako. Mahal na mahal din kita, asawa ko. Bulong naman ni Aileen. Makalipas ng 1 buwan simula nang mamatay si Tita Aileen, ay halos gabi-gabi daw ay nagpapakita sa pagnaginip ni Mama ang tita. Gayon din sa tiyuhin ko. Pinapakita daw sa panaginip kung gaano kasaya ang buhay ni Tita Aileen at paano sila namumuhay sa mundo ni Rako. Tuwing tinatangka naman nilang kausapin ang binata ay hindi ito umiimik. Ngumingiti lang ito. Hanggang sa paglipas daw ng 1 buwanan, pagkatapos daw ng 40 days, ay hindi na nila naramdaman si Tita Aileen. Ngayon po na sinusulat ko ang kwentong ito ay grabe ang luha na tumutulo sa mga mata ko. Grabe. Kung sana ay maririnig ito ni Tita Aileen. Mahal na mahal po kita, tita, at salamat sa pag-aalaga mo sa akin noong maliit pa ako. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Sobra talaga akong nalungkot. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at tumapos. Pasyensya na kayo kung medyo magulo ang pagkakasulat ko.